I mean, I owe it to myself to go out there and beat Michael Tyson like I am his dad. He's made for me. Tyson. Oh, that was a tremendous. Kapag inaartehan mo ang pinakakinatatakutan, nakahanda na ang sahig para sa'yo. Si Mike Tyson hindi nakikipagdebate. Pinapatulog niya ang kalaban. My hand by Mike Tyson is invited. And there was an uppercut. Mga mayabang, sobrang kumpiyansa, at mga komedyante He ng ring. cannot beat me that night. He cannot. I refuse. He's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Lahat sila'y nauwi sa pagtitig sa kisame. Ngayon makikita mo kung paanong ipinakita ni Tyson na mahal ang ego at kadalasan, binabayaran ito ng isang power nap sa lona. Tyson, and you know it. You hit me, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Mike Tyson vs. Andrew Golota. Si Golota, nakilala sa kanyang maruruming teknik at mababang mga suntok, ay nag-isip na makakalusot siya kay Tyson. Tumataas ang kanyang kayabangan nang subukan niyang gawing target si Tyson para ipakita ang kanyang estilo ng mababang boxing. Ngunit, syempre, hindi kayang takutin si Tyson gamit ang mga kalokohan. Nang magsimula ang laban, tinanggap ni Tyson ang papel ng isang eksterminador at sinimulang gibain si Golota ng walang awa. I think I'm grown enough, to step in the ring and win this guy. Physically, I never felt better. Yeah, believe it or not, I feel so strong. Ang mga suntok ni Tyson ay parang mga martilyo at nang subukang gumamit si Golota ng kanyang mga kalokohan ng laban, ipinakita ni Tyson na sa kanyang mundo, Иногда он успокаивается. walang lugar para sa ganung mga kalaswaan. Matapos ang isang brutal na suntukan, napatumba si Golota ng isang matinding kanang suntok at para lalo pang palalain ang sitwasyon, tumakbo si Golota palabas ng ring. Это прежде всего касается его. Кулак уже ложится на цель. Na parang isang takot na duwag na nag-iwan ng bakas ng kahihiyan. Kung iniisip mong maglalaro ka ng marumi kay Tyson, Это прежде всего касается его. maghanda kang mawala ng pagkakataon. At kung akala mong ang marumi ay ang pinakamalala, ang susunod ay may apelyido na parang panghiwa at isang plano na naghihintay na hatiin ang gabi sa dalawa. Mike Tyson versus Donovan Razor Ruddock. Si Donovan Ruddock, kilala sa apelyidong Razor dahil sa kanyang agresibong estilo, ay nag-isip na kayang putulin si Tyson gamit ang kanyang matalim na mga kamao. Akala niya na hindi na siya ang dating Iron Mike pagkatapos ng kanyang pagkawala sa ring. Ngunit pinakita ni Tyson sa lahat at kay Ruddock na ang matinding lakas ay hindi lang bumabalik, ito ay nagiging mas malupit. Mula sa simula, nagulat si Ruddock nang magbigay siya ng ilang suntok. Mike Tyson is Mike Tyson. He's an ignorant little kid, you know what I mean? And he's gonna be like that. I don't want to bring myself down to his level, so I don't really even want to cherish that thought. I'm gonna go in there and we're gonna fight, and that's the bottom line. Ngunit hindi nagpatinag si Tyson at pinagana ang kanyang berserk mode. Bawat suntok ni Tyson ay parang isang high-speed train, pinapaurong si Ruddock ng paulit-ulit. Sa ikapitong round, napatumba si Ruddock ng isang brutal na combo na nagpatigil sa laban. Wala nang oras si Tyson para sa kayabangan. Kung magtangkang hamunin siya, wobbled Ruddock a bit. Not jab from Ruddock. Big right bite. maghanda kang makakuha ng isang leksyon ng kababaang loob na kasing tindi ng kanyang mga kamao. Natutunan ni Ruddock ito sa pinakamalupit na paraan. A heavy right by Tyson. Ruddock in trouble. Oh, what a left hand by Razor Ruddock. Mike Tyson vs. Frank Bruno. Si Frank Bruno, ang malaki at matipuno na Briton, ay nagsalita laban kay Tyson na parang isang piraso lang na madaling talunin. Gumawa siya ng mga mayabang na pahayag na akala niya kayang talunin si Iron Mike sa isang laban kung saan siya ang paborito. Si Bruno, na may kahangahangang katawan, ay inisip na makakayanan niyang makipagsabayan kay Tyson. Ngunit hindi niya alam na ang brutalidad ni Tyson ay hindi nasusukat sa laki. Nang magsimula ang laban, dumiretso si Tyson patungo sa kanya na parang isang mandaragit na tumutok sa kanyang biktima. Ang agresyon ni Bruno ay mabilis na pinatigil ng isang left hook na nagpatumba sa kanya. Kung iniisip mong ang isang matipunong katawan ay kayang talunin si Tyson,
Tignan mo kung paano bumagsak si Bruno sa ring para maintindihan na hindi I see nire-respeto myself ni knocking Tyson out ng Mike kahit sino. Tyson spectacularly, knocking him out. He cannot beat me that night. He cannot. I refuse. I'm gonna knock him out right into Donkey. Hey, lad. It's quite simple. A guy from England is coming to whip his ass. It's quite simple, Jean. Lalo na ang mga malalakas magyabang. Ang inaakalang tagumpay ni Bruno ay natapos sa isang nakakahiyaang pagkatalo. Bruno's already tagged with the right hand. And there goes Bruno. For the first, Bruno looks ready to go. Now is when he's going to hang on. It's the zebra. And I'd have to agree. Let's see how quick he starts. Bruno tries to keep him up. Mike Tyson versus Mitch Green. Si Mitch Green, isang boxer na nag-isip na siya ang hari ng kanto, Gives him room to come off the ropes. Scores with the uppercut. Lands a big right hand. He hits him with the right hand. And lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it. ay nagdesisyong hamunin si Tyson at magbanta pang patayin siya. Siyempre, hindi maganda ang magbanta laban sa makina ng pagwasak na si Tyson. Nang magsimula ang laban, hindi nag-aksaya si Tyson ng oras. Sa isang saglit, napuruhan si Green ng mabilis at walang humpay na lakas ni Tyson. Kahit na tinangka niyang magtanggol, hindi niya na lamang kayang pigilan ang malupit na pagwasak at natalo siya sa isang brutal na suntok na hindi na siya nakabangon. Ang resulta, isang technical na knockout at isang patunay na hindi mo kayang hamunin si Tyson nang walang kabayaran. Tyson, and you know it. You hit me, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Mike Tyson versus Peter McNeely. Si Peter McNeely, na may kayabangan dahil sa pagiging sobrang exposed sa media, ay nagdesisyong maging unang makatalo kay Tyson matapos ang kanyang pagkakabilanggo. But being conditioned like Tyson, crazy or lying, what is your adrenaline? It's that anticipatory maneuverability. Pati na nga, nagsalita siya ng tungkol sa pagbabayad sa kanyang bansa at pagbagsak sa kampeon. A fight that Mitch Green want to have. Get rid of their mouthpiece. Not a smart thing to do because they're right ahead. Talking to some of the people he fought. Look at here. Just Pumasok si McNeely sa ring na iniisip na pinahina na ni Tyson ang kanyang lakas pagkatapos ng kanyang pagkabilanggo. Ngunit pinakita ni Tyson sa loob ng 2 segundo na hindi nawala ang kanyang lakas. Si McNeely, parang langaw na nag-iisip na siya ay Leona, ay pinatulog ng isang malinis na suntok ni Tyson sa unang ilang segundo ng laban. Ang kayabangan ni McNeely ay naglaho sa hangin nang pinakita ni Tyson na wala siyang kalaban-laban. Kung magtangkang hamunin si Tyson, siguraduhin hindi ka lang isang langaw sa sapot ng gagamba. Dahil kapag lumapit ka, tapos na ang iyong kwento. Mike Tyson versus Trevor Berbick. If any one of you doesn't respect me or what I'm doing or what I've been doing for the last 3 months since it was been announced, and going against a guy like this, you'd have a big dump in your pants. Si Trevor Berbick, isang veterano na kilala sa kanyang maruruming taktika at mayabang na ugali, ay nag-isip na kayang tiisin ng bagyong Tyson. And here we go. And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. Down McNeely. Tinangka niyang takutin si Tyson gamit ang kanyang mga mababang suntok. Ngunit hindi niya alam na hindi mo kayang maglaro ng marumi sa isang tao na itinuturing ang boxing. McNeely on the canvas. It's on the inside. Tyson seeming to just hang back there waiting for that one shot. Oh, Tyson with a left hook, a right uppercut, down goes McNeely. Bilang isang sining ng pagkawasak. Dumating si Tyson na may buong galit, pinagsisira si Berbick isa-isa. Ang kayabangan ni Berbick ay tinablan ng isang malupit na uppercut na nagpatumba sa kanya ng diretso sa lona. Ang impact ay sobrang lakas na hindi nakayanan ni Berbick at natumba siya at pinakita ni Tyson sa lahat na may kabayaran ng kayabangan sa ring. Isang leksyon ng kababaang loob na hindi malilimutan ni Berbick. Mike Tyson versus Carl Williams. Si Carl Williams ay may kayabangan na dala ng kanyang karanasan sa boxing, ngunit wala siyang kaalaman sa kung anong kahihinatnan ng hamon niya kay Tyson. Inisip niyang siya ang hari ng ring at nagsimula siyang magpahayag ng mga suntok. Tiwala sa sarili niyang kakayahan. The lazy left. Watch Tyson load up the left and right. You get the idea that Mike, as soon as right hand, Berbick and Tyson plus him with the left hand. Look at that combination.
Ngunit si Tyson, parang isang mandaragit na naghihintay ng tamang sandali, ay hindi nag-aksaya ng oras. Isang malakas na suntok lang. Tutumba si Williams at ipinakita na ang laki at kayabangan ay walang silbi laban sa lakas ni Tyson. Nang tinamaan siya ni Tyson, naglaho siya sa ring at napanalunan ni Tyson ang laban. Ipinapakita na ang kanyang dominasyon ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin mental. Kung hinarap ka ni Tyson, parang leon siya na manghuhuli ng kanyang biktima, hindi matitinag. Mike Tyson versus Donnie Long? Pumasok si Donnie Long sa ring na iniisip niyang kaya niyang harapin ang matinding Tyson. This is sort of your punches. In fact, can select the Ngunit syempre, minamaliit niya ang pinaka-imparable na tao sa boxing. Si Long ay napuno ng kayabangan. Sinasabi ang tungkol sa kanyang kakayahan at kung paanong si Tyson ay hindi nabanta. Ngunit si Tyson na may mata ng huwag mong gawing kalokohan ng ay ipinakita mula sa unang round kung sino ang may kontrol. Sa loob lamang ng ilang minuto, napatumba si Long 2 beses sa mga suntok ni Tyson. At nang magpatuloy ang laban, isang malakas na suntok ang nagpatumba kay Long, na hindi na alam kung ano ang tumama sa kanya. Ipinakita ni Tyson kay Long na ang kayabangan ay walang lugar sa isang tunay na kampeon. Ano ang kinalabasan? Isang leksyon ng kababaang loob mula kay Iron Mike. Mike Tyson versus Mitch Green. Si Mitch Green, isang boxer na nag-isip na siya ang hari ng kanto, ay nagdesisyong hamunin si Tyson, pati na rin ang magbanta na papatayin siya. Siyempre, hindi magandang magbanta sa isang makina ng pagkawasak tulad ni Tyson. Nang magsimula ang kampana, Yes, I plan on boxing Tyson too. I think that I can box as good as he can, and I keep him in the middle of the ring, and I can punch if not better than Tyson. Will this be a win that puts Donnie Long back into the heavyweight picture? This will be a win to let everybody know that Donnie Long is back. hindi nag-aksaya ng oras si Tyson. Sa isang kisap mata, si Green ay nabigo sa bilis at lakas ni Tyson. Again, Tyson in the white and the red on the... Kahit na sinubukan niyang tumanggi, hindi niya nakayanan ang pagkatalo at napatumba siya sa isang brutal na suntok na hindi siya makabangon. Long is 27. Oh, wow! Well, with that left hook, Tyson. Oh, Long. Ang resulta, isang technical na knockout at ang patunay na hindi mo kayang hamunin si Tyson nang hindi nagbabayad ng presyo. Again. This is as bad as I've ever seen Donnie Long look, but give over as the doctors rush into the ring. Mike Tyson versus Marvis Frazier. Ang anak ni Joe Frazier, si Marvis Frazier, ay iniisip na ang kanyang pamilya ay sapat na upang talunin si Tyson. Na may napakataas na kumpiyansa, umakyat si Marvis sa ring upang ipakita na maaari siyang magbigay banta sa kampeon. Ngunit si Tyson, tulad ng palagi, ay may ibang plano. Nang magsimula ang laban, nag-launch si Tyson ng isang right hook na nagpahulog kay Marvis sa lupa sa loob ng 30 segundo. Wala nang pagkakataon na makapagharap si Marvis, tumumba siya tulad ng isang pluma. Ipinakita ni Tyson na ang pamilya ay hindi makakalaban sa lakas ng isang lalaking hindi nagpapatawad. Natutunan ni Marvis ito sa pinakamasakit na paraan na hindi na nanalo ang kayabangan ng pamilya sa laban. Mike Tyson versus Jose Ribalta. Nang si Jose Ribalta, isang boxer na may taas na aim talampakan at 5 pulgada, point scoring system if the comes out slugging. He comes out smoking like uppercut and Marvis is hurt. ay nakaharap kay Tyson, iniisip ng kanyang team na ang laki niya ay sapat na upang pigilan ng Iron Mike. Ngunit, tulad ng madalas mangyari sa mga may kayabangang daga, hindi nagpatinag si Tyson sa pagkakaibang taas. Sa ikalawang round, matapos ang isang mabagsik na kombinasyon ng mga suntok, pinatumba ni Tyson si Ribalta gamit ang isang malupit na suntok sa katawan at isang direktang suntok sa ulo. Kahit na sinubukan ni Ribalta na bumangon, hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Tyson at sa ikatlong round. Pagkatapos ng isang bagyong suntok, pinahinto na ng referee ang laban. Again, just tremendous body shots of one. Tyson throws not to try exchange punch for punch. He can't do that. Ipinakita ni Tyson kay Ribalta na hindi lahat ay tungkol sa laki
At sa harap ni Tyson, hindi mahalaga kung gaano kataas, palagi kang matutumba. Mike Tyson versus Terrell Biggs. Right hand by Mike Tyson is inviting. And there was an uppercut. Nagdesisyon si Terrell Biggs na kaya niyang talunin si Tyson. At bakit hindi? Nakakuha siya ng medalyang Olimpiko at iniisip niyang ang kanyang teknikal na kakayahan ay sapat upang talunin ang kampiyon ng mundo. Ngunit si Tyson ay hindi isang tao na papatulan ng isang Olimpikong sinturon. Nang magsimula ang kampana, dumiretso si Tyson patungo sa kanya tulad ng isang gutom na hayop. At sa unang round, napuruhan si Biggs ng isang left hook at right hook. Ngunit hindi natigil si Tyson. Si Biggs ay pinatumba muli sa ika-7 round at pinahinto ng referee ang laban. Ipinakita ni Tyson na hindi mahalaga kung gaano karaming medalya ang mayroon ang iyong kalaban. Kapag ikaw ay si Tyson, ikaw ay hindi mapipigilan. Mike Tyson versus Frank Bruno, unang laban. I mean, I owe it to myself to go out there and beat Michael Tyson like I am his dad. He's made for me. Tyson. I owe it to myself to go out there and beat this fella and be called the new undisputed heavyweight champion of the world. Noong 1989, si Frank Bruno ay nag-isip na ang kanyang malakas na katawan at lakas ay sapat upang talunin si Tyson. At pumasok siya sa ring na may kumpiyansang kaya niyang makipagsabayan sa takot na kampiyon. Ngunit may ibang plano si Tyson. Mula sa simula, naglunsad si Tyson ng isang imparable na pag-atake. Oh, that was a tremendous left hand. At gamit ang isang left hook at right hook, pinatumba si Bruno. Kahit na siya ay mukhang malakas, hindi kayang labanan ni Bruno ang lakas ni Tyson. At pinahinto ng referee ang laban sa ikalawang round. Oh, that was a tremendous left hand. This is it. He is gone right now. He has and 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down. Ipinakita ni Tyson kay Bruno na hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong katawan, walang makakalaban sa kanyang galit. Mike Tyson versus Peter McNeely. Ang pagbabalik ni Tyson sa ring pagkatapos ng kanyang pagkakabilanggo ay hindi maaaring magsimula sa isang mas matinding paraan. Si Peter McNeely, isang tao na kilala sa kanyang mga provocations, ay iniisip na kaya niyang gamitin ang kahinaan ni Tyson pagkatapos ng kanyang pagkawala sa ring. Ngunit, tulad ng maraming beses na sinabi, huwag magbali ng hindi kayang pagtakpan si Tyson. Mula sa unang round, pinatumba ni Tyson si McNeely sa ilang segundo. Pinahinto ng referee ang laban bago pa matapos ang unang round at ipinakita ni Tyson na walang rust sa kanyang laro. Tyson's people wanted to bob and roll, be less of a target attack from the angle that he said he's not looking for the Tyson who fought McNeely and Mathis. Here's a combination uppercut, laying it on, pouring it on, down! Kundi isang imparable na pagkawasak. Si McNeely, sa lahat ng kanyang mga ingay, ay natapos sa labas ng ring sa mas mabilis kaysa sa isang manok na kumanta. Sa mga kwentong ito, muli ipinapakita ni Mike Tyson na ang kayabangan ng kanyang mga kalaban ay walang lugar sa harap ng kanyang imparable na lakas. Kapag may humamon sa kanya, ang naghihintay sa kanila ay hindi lamang pagkatalo, kundi isang leksyon ng kababaang loob at sakit. Walang nakakatakas sa galit ni Iron Mike. Kapag ang kayabangan ay sumalubong sa pinakatakot na tao sa ring, isang bagay lang ang natitira, ang knockout. Si Mike Tyson, kilala sa kanyang imparable na lakas at brutalidad, ay hindi pinapayagan ng sino man na makaligtas. Mula sa mga umakyat sa ring ng may labis na kumpiyansa hanggang sa mga nag-isip na kaya nilang hamunin siya, lahat sila ay nagtapos ng pareho sa lupa. Maghanda kang makita kung paano inilagay ni Tyson ang mga mayabang na daga sa kanilang lugar, na nag-iwan ng isang hindi malilimutang marka sa bawat isa sa kanila.